Disruptor will be banned. Okay, good check mula sa TNC Pro Team. Viper, talagang sa bagay, magandang panglinya to versus a Doom. And actually, Viper isang sleeper hit yan eh. Walang masyado nakakapansin. Pero para sa akin, isa sa mga maraming natatalo si Viper pagdating sa early game. Yan. Kahit ata pa, kayang talunin ni Viper sa... Pwede nga Dazzle Toscar eh. So, Dazzle combo ng Miniki. Oo. Pwede itong gawin ng... hindi pa sigurado kasi dito subsequent palitan mix to eh. Pero Dazzle Huskar can be a next, kumbaga, easy combo coming in. Mula sa parehong teams, they can actually work this one out kung gusto nila. Execution already, you see, very aggressive on their picks. Doom and Queen of Pain, wala silang paksa sa supports nila. Oo. Just goes to show na ibibigay yata yung comfort heroes ni Bayabas. Actually, Bayabas was actually non-existent. Sa mga ganong hero kasi, sulit si Bayabas eh, taga-vacuum lang. At saka yung Darkseer kasi, ang Darkseer kasi hindi siya more on tempo setting. More on team fight. Kumaga parang one hit wonder, vacuum, sayang yung yung skill ni Bayabas eh. Individually speaking, isa si Bayabas sa pinakamagaling. Feeling ko kailangan niya talaga yung mga kailangan niya yung mga dominant hero, Queen of Pain, Doom. Makagawa ng isa. Monggosor nga. Monggosor. Kailangan niya ang Magnus dito. Kahit Hunter. Basta yung marami nagagawa. Kaya nga. Opsi lang yung habang vacuum wall, tapos patayan germs. Naku po, Tiny Wisp can be a possibility para sa TNC Pro Team actually. They have the global presence with Ancient Apparition. Kaya magandang option din dito. So grabe talaga nagagawa ng Slardar Ancient. TA! Okay, so Slardar TA combination, sabi ko nga 6 sa mga tried and tested combos. Minus armor strat, kahit wala si SF, okay lang. Winter Wyvern is a good pick coming in from Execution. Can also adjust on the explosiveness of TNC. Actually, si Slardar may high pick. Kaya nga. Pag pinili nila dito si Wisp, okay lang for TNC. Slardar and Wisp can be a good combo. Creating a, kumbaga, stalemate para sa Execution. But they have to ban the Tiny or leave it at there. Kaya yun, para sa akin, Tiny Wisp is a good, kumbaga, parang pambaliw na pili. Para maguluhan ang Execution. Nag-black screen daw, baka pa-check naman dyan. Meron dito sabi ni Roll DA, mga idol na casters, change lineup na ba ang Mineski? Hindi po, isa na lang. Wala tayong alam. Ito naman sabi ko, since sasali sila sa Shanghai Major, it's obvious, kumbaga, it's mostly not likely ang labo. Mataas ang chance na hindi sila mag-disband or mag-change ng roster. Ayan. Tanong ni Silver Rhythm 12, pabati, hindi pala tanong, magkababati siya. Babati, birthday daw niya ngayon. Happy birthday sa iyo pa rin, Silver Rhythm. At nasa na daw si Joben. Ayun, nag-aaral magluto ng pandesal. O nga pala, happy birthday, Eri Niman. Ayan, nasa siya ngayon? Nasa Malaysia Bole. So, happy birthday sa iyo. Actually, TNC, wala pa silang tri-lane hitter dito. So, Slardar can off-board and off-lane again. Pwede siya mag-offlane, tama. Time Assassin would be mid. Sa ngayon, anong nangyari dito? Nag-lag ba? Naghang ba sila? Wala naman sinasabi. Okay. So, taking their sweet time, ninanamnam nila para siguro magpabati pa yung mga tao dito. Ayan. Tinatanong dito ni Roll DA kung kailangan daw ba ng change lineup ng Mineski. Ulitin ko, currently, they're at their prime. Almost perfect na lineup. Hindi kasi pwedeng perfect, wala namang ganoon. Pero, para sa akin, Bimbo Jules, Rio, tawag dyan Jesse Bash, magpalakas pa lang. Basta silang lahat, sobrang okay. Ang kailangan lang nila talaga mindset. Since day one, yun ang sinasabi natin lagi na ang problema sa Filipino mindset. May skill tayo, yung resources andyan na. Wow! Okay, Omni Knight mula sa TNC Pro Team. This is creative actually. Omni Knight Ancient Apparition, not the two support heroes that you usually see. So, ang totally combination Omni Knight PA Pwede. Pero ito, Phantom Lancer mula sa Execution. Very good pick coming in by Execution. Mukhang gusto nila magpa-game 3 with the Diffusal on hand, actually counters Omni Knight and Templar Assassin as well. Oo, dahil sa Diffusal Blade. Malaking bagay ang Diffusal, mga kaibigan. Yun ang #1 item na kinaayawan ni Omni Knight. All the skill, Repel and Guardian Angel would be removed by the Diffusal Blade. Kaya para sa akin dito, Omni Knight is kinda a throwaway hero. Pwede mo siyang itago siguro ng 5 last pick, maniniwala pa ako. Pero pag ganito, medyo nag-aalangan na. Medyo explosive yung lineup ng Execution dito. Ito talaga sapakan. Doom Queen of Pain is already a very high damage
burst potential. Definitely, Templar Assassin needs to have a BKB at some point in her life. Kung hindi, wasak ang tipan niyan. Warak siya dyan eh. Oo, warak. At warak na, mararak pa. Oo. Rak siya dyan. Yeah. Ito, gusto ko to Gusto ko yung last ban ng TNC. Nagpapakita lang sila talagang magaling sila sa meta ngayon. Removing that Undying, it could be a sleeper hit mula sa Execration. Kumbaga, di mo mapapansin biglang lumitaw dito. At Brood, mga kaibigan, sabi nila akin dito, ES daw. Tingnan natin kung ES nga mula sa TNC. Alam mo, minsan lang tumunog yan si Lucky. Nakamatic ES daw yan. Ano yun? Omni Knight ES. Anong pauso yan? Ano carry Omni Knight? Ano ba nangyari sa mundo? Benson! Grabe naman ba? Welcome back 2013. Throwback Thursday. Makata yan. Aganim si Ben. Lalakas sila dyan. Si Benson. This is a magical lineup laban sa physical lineup. TNC is very physical right now, mga kaibigan. Isang lapit lang, wasak ka dyan. Kahit gano'n pa karaming meld. You have a meld, you have a god strength. Benson Te. Magagalit. Makain naman ng isang pilisan, galit na agad yan. Si Benson Te. May Omni Knight pa. Kaya nakikita. Interesting, ano kaya item yan? Ayan, nakaganahan dito since they have Omni MOM. He can rush the Mask of Madness and the Blink Dagger. Wala na hindi niya Big kailangan man type. So, alam na ito. Nag-SNY ba kayong Asbet? Hindi bagay sa kanya. Kasi parang kumbaga, ang ano niya, burst damage. And the SNY, not really the item you're looking out for burst. So, maybe Daedalus. Maya-maya yan. BKB pa rin siguro. BKB Heart, mga ganun. Oo. Feeling ko ngayon, may Omni Knight na eh. This is tawag yung 12 second na BKB. Let's see. Kaya ngayon mga Execration na baliw, hindi na lang kung sino pipili nila. They need a support that can at least counter Sven. I was gonna say, yung sasabihin ko palang BH para mapayaman nila ang lineup nila dito. Actually, this is a greedy pick for Execration. Only one core support coming in. Ang kagandaan ng mga Silon, mabagal dito ang TNC. Kailangan mag-jogging ni Sven para makapagsapakan. Same with Slardar. So with Bounty Hunter on their side, medyo mas madulas silang konti. Pero yari yung Queen of Pain dito once na mahuli ng kahit sino, Slardar, Sven, or Templar Assassin. Sabog ang sabog ang tipan. Sabog ang bikini. Pati kasi kanyang kanip isang suot niya, ipang cosplay. My goodness. So ito na nga mga kaibigan, this is game number 2 ng Execration laban sa TNC Pro Team. Syempre dito lang yan sa Mineski Pro Gaming League Season 7, Class S Division, Leg number 4. At gusto ko lang sabihin na dito lang yan mapapanood sa nag-iisa at numero 1 esports channel ng Pilipinas. Syempre, Mineski TV dito sa Twitch. And await the VODs na darating sa ating official YouTube channel sa youtube.com/user/Mineski TV. Ayan, marami tayong VODs na ina-upload. I think every kada pagkatapos ng tournament, expect guys na nag-upload na tayo ng mga VODs natin. Ang ganda naman ni ETA dito, chicks na chicks. Pwede man ligawan to. Okay. So, Hatla. Pero wala siyang immortal, yun ang problema dito. So, pakilala ko na yung mga players natin dito. Nice Courier, sobrang mamahalin yan. Yung Dolphrat at saka si Rosinante. So anyway, the Ancient Apparition will be played by X-Lucky Tihi as the Templar Assassin. Nico Ayo again with his trademark, kumbaga unfamiliar support heroes. Omni Knight ang gusto niya dito. And last, Sam H, Slardar, and Raven would be the Sven. Okay. On the other side, you have Nando as Queen of Pain. I like this. Shanks as a Phantom Lancer. You have Kimo as a Winter Wyvern. Si Mr. Bayabas, ang Doom, as expected in RR. Bounty Hunter. We would like to thank our sponsors. Once again, this is MPGL Class S Leg 4. Gigabyte, ViewSonic, GameX, and of course, Mineski, Infinity. Kasi kung wala sila, di nga tayong lahat. Pero gusto ko lang i-highlight dito na Nando will be playing the Queen of Pain. Binabati ko pala si Shay, kalaban niya, makapang-area, si Lonnie. Pinagdadasal ko ang kalalo mo, Shay. Sana manalo ka sa... Nag-flip na pa ba si Smaglass? Namimiss ko na yun si Idol. Let's see how. Good luck. Bakit? Feeling ko, Timo, Yamado o Depende yan sa lineup. I would favor Execration kung farm lang, pero TNC's lineup is very explosive. Mid-game again. Oo, may parang may sweet spot sila. May ganun sila. May activation switch. Kumbaga, mayroon silang certain power spike na kahit mayaman yung Execration, kaya nilang
kaya sila mawasak. Oo. That is again the mid-game power. Nako, may masama na naman balak RR Si dito RR. mga kaibigan. Kalawang. RR Easy. being RR, you know him naman. Oo. Mang cross knife siya just to delay that inevitable Battle. battle. Pero alam mo, syempre, again, this is TNC we're talking about, and every pro teams should always expect a crow hit. On a BH. Oo. Bounty Pag hunt. may BH matic na yun. Diba? Shanks dito mga kaibigan, will play the Phantom Lancer. Okay, nasa si Nando. Oh, wow! Okay. Pero mga kaibigan, Kumot Gaming, AU, and Sam H helping each other. Maganda to kasi Slardar needs that magic resistance. Magic immunity, I mean, to face Queen of Pain. Na ngayon, forced na kumuha ata ng What is the, Shadow Strike later. What is the item choice of Slardar? Wala But very kalasag good lang. item choice just to delay the potential harassment coming in. At ngayon si Raven mga tropa pips chill lang. Facing the Doom na alam naman natin na magpa-farm at magpa-farm. Oh, yung gondo! Wow! Bayabas opting to get the mana burn from the Little Satyr para walang mana si Sven Rino. Walang stun si walang stun. Benson. Grabe namang yan ang mga presence of mind. Bayabas lang ang makakagawa ng mga ganyang klase na kapulastugan. Yan ang sinasabi natin dito. Bayabas, alam nyo, yun yung kalamangan pag matanda ka na sa scene. May mga strat ka na minsan ikaw lang nakakaalam. Pocket strat. Oo, At pocket ito, strat. nakikita nyo, lock, X-lock, nako, he might fall down here. Kaya nga hinabon na Wala mana si Sven. Tinutunaw ng mga Pero kinain ng mangga. Galit na siya yung sinapak niya. Just to help. Oo, pero siya nakakatabot. Hindi, habon Uy, pa. masyadong greedy si RR dito. Oh, RR might fall 6 down seconds here. pa. 4 kinulong na mga kaibigan. Goliath ipet. Pero mas sexy ata Patay. si Next lang. Kumain pa ng puno. Tago. Pero mas silang detection. Masterino. Hindi na siya pwedeng lumabas, honestly. Kailangan niya kumain ng puno. Hindi siya pwedeng tutumaan kasi makikita siya ng torre. So, danger lurks mga kaibigan. He needs to wait for 3 seconds to 1. Kain, sabay labas. Basic. Grabe naman yung si RR showing you that lace coming in. Oo. Pero alam mo, nakakatakot yun na. So, totoo lang ha. Paano kung may sentry dito ang TNC? Or maybe Dust. If TNC actually prepared for a roaming BH, yari-yari na, di ba? Sayang yung Davay ni RR masyadong, kumbaga parang ballsy, masyadong matapang mga kaibigan. And he would actually pay. Walang magagawa si Bayabas kundi magpainit lang doon. At hindi pa siya makakapatay since maganda yung sustain dito ng both Sven na makunat and Ancient Apparition na madulas. I think dito sa lineup na to, it's also a matter of execution. How will execution play out this? And of course, importante dito na maka-farm agad si Shanks. PL siya. With the PL coming in then just a fast, very fast diffusal can spell the duo. Ganda. Gusto ko yung ikot ni RR. Another pro play coming in from paring RR ng Bounty Hunter. Umikot siya expecting a possible sentry somewhere here. Kaya ngayon mga kaibigan, Tihi is in the danger zone. The Beautiful. detection though. Sabi mo pa naman, nice play, pero... ko pa naman si RR. Pero alam mo, pautak siya, umikot siya dito. Para hindi siya sakasakaling may sentry dito. Kasi, sobrang utak niya, wala na silang disable, wala na silang skill, walang respeto. Pinuguyan pa nila yung at dahil dyan, naka-first blood yung si Tihi, at dahil dyan, patay. Hindi na nga nila na cross knife, nagpapatay pa siya. RR mga kaibigan, masyadong magaling. Yun, kita mo siya, level 1 lang siya, paikot-ikot. Imbis na siya yung mangwawasak ng brief, siya yung nawasakan. At kawawa naman ang bata. tunay na the comeback is real. Comeback Israel, mga kaibigan. Binuhay si Israel. Si Tihi, kumbaga, buhay ang panty. Ito, nakahes siya. Hey, go na. May walang mana si Raven, so pwede niyang atampalagan to. Right click, tapos si comedy. Isang simpleng Warcry lang at lalakaran ko back by him. Wala, level 1 lang. Masyadong wala ng kalma si RR dito. Number 1, hindi niya man kayang patayin yan so better na lang naganap siya ng ibang pwedeng gawin. Maybe just stay on one lane, mag-absorb ng konting XP. Bago siya mag-inaso. Level 2 Bounty Hunter, not that very scary. Level 4 yung medyo medyo nakakatakot since level 2 yung Shuriken. Malaking bago yun. Actually, ngayon, hindi ka natatakot si Benson kasi hindi naman siya mamamatay. Doom is just a walking tank. Kahit sabihin mo mainit yung Scorched Earth, this is Sven, we're talking about 700 to the 800 HP kaagad yan within level 5. So napakakunat yan, Zer. Di ba? Kaya kahit anong
Oo. Tatanggihin lang niya. Meron pa siyang war cry to escape. Muscle ni Sven, di nasusunog. Oo, kaya expensive na yan ng marketing department. Kaya Naka-pro. Oo. ito, Samage nagdabog mga kaibigan. Ako may tinamaan lang ng mga kay Pepas Hill. Mula kay Nico Ayon na nakabote ngayon. So the rune control, is it actually in Ito. Sa mid again. Oh, ito huli ata. Slow para kay T. Hinahabol siya. Kailangan mo dahan-dahan. Wala na siya ditong refraction. Ito na naman. Ito na naman po. Napanood ko na to. Kumana na naman siya. Ganito yon. Oh, pero hindi. Patay na si RR. RIP Hopes and Dreams. Nakuha yung agro ng mga ilusyones. Beautiful play mula kay Shanks. Kung di ka natin kinabahan si RR. May plano talaga doon si Tihi sa mid eh. Talaga pumunta siya sa Nakita mo nervous si RR eh. Kinabahan. Tumayo dito. Hinihingal. Kasi masyadong yung dabay niya, masyadong malaki ang log bets eh. Hindi ka na yun. At least ngayon, kahit pa paano, nangyari na yung dapat mangyari. Pero that is a 4-man rotation coming in. Sven is coming down the farm. Again, they want to pound Pihi. Para ginawa siyang paminta dito. Ayan na, there's a doom. Naman, may doom ba? Walang mana, pero mag-ano, hoy, gamitin mo na, kainin mo na yung mangga, pero okay na daw, lutuin na si Tihi and he is literally cooked alive. Shanks will be taking the last hit for the second time. And this is a transition to push in my opinion. They have Kimo. Nawala nga lang mana for the cold embrace to delay the creep death. Ito yung moment na ininin nila. Alam mo, kung may mana ka lang Kimo, pwede niya itong patagalin. Mapapabot nila ng kalahati yung buhay yung Torre. They can do it a second time, killing Shanks in the process and taking the tier 1. Actually, it's a good play coming in for extra creation. Parang nangyari eh. Foul counted and 1. Pag TP ni nandun na naman. So, kumbaga, foul counted. Dalawang beses kang pinatay. Malas din dito ni Shanks eh. Yun nga eh. Medyo natutuwa siya atang TP lang ng TV basta-basta. Hindi niya naisip na pwede ka naman magtago dito. Kaya dito mag-TP. Hindi mo naman na-expect na nandun yung doom eh. Dito ka nag-TP o. Parang ka nag-in-announce mo sa buong barangay nyo. Huy, dalaga na ako. Dito tuwa yung mga kapitbahay nyo. Actually, nangyari doon, could have been better. Oh, ito na naman pumanda. Spanish maneuver doom para kay Raven. At ngayon, 4 mula sa execration. Nag-tele na lang na alam niya, wala na. It's a lost cause. I did my best, friend. Sabi ni X-Lucky. Pasok na ako ulit school, Okay, saan mo dapat basura? Nadung Sven. Baka mabu. Andun pala lahat, sabi niya. Pero alam mo yung TNC, parang kalmado lang. Wala silang pakis na nararamdaman nila. Tingnan mo. The lanes will speak. It's a 2-1-2, so... Yeah, kita mo napaga na dito ng Galawang breezy. Hindi mo alam bakit ganyan yung ginahan siya Nasa Ionic Trap is real. Oo. May sikretong malupit din. Abangan niya yan mamaya siguro. Pero yun nga, sobrang ganda ng pwestuhan dito. Kaya kalmado TNC feeling ko dahil dito eh. Isang drawing lang. Isang drawing lang. Item check tayo. Punta tayo sa DX Creation. Yan, yung mga wala yan. Wala, mga kami power sides lang. PL naman dito. Wala pa siyang Trex, Aquila, PMS. Ito si Doom, kalungkutan mga Baldomir. Hindi, Drums. Si PH, malungkot. Mas lalong malungkot. Yan ang level 4. This is the threatening PH. Tayo? Gold Grab. Execution, that's just a very important. Again, how will they sustain that early game lead, transition that to mid-game objectives, and of course, late game win. So yan yun naman na ang nakikita natin. Kung bagay execution, again, showing you. Ayun yung early game nila malakas pero para silang intro boys, sinamalan nila yung intro ng Minis. They can keep up with TNC actually. Pero tingnan natin, Nico Ayon, nirepel lang sa'yo, lumabas sa amin, nagtabog. Huli nila dito ata. Let's see kung makakataka si Nandong Tekpo. Baka mag-pick up pa siya. Wala pa to! 1! Sorry! Pero habol pa. Kimo mga kaibigan, nasa peligro ata dito pero mabagal siya lumipat. Pero that's a good thing. Level 6 Kimo is already very helpful dito. Sven already losing that bottom lane against Bayabas as too. So right now, oo nga, tama ka dyan Lone. Ngayon, medyo mas magandang klase ng early game advantage yung mula sa TNC. Ay, mula sa execution. Una, lamang sila sa kill. Pangalawa, ang pinakamahalaga is lamang sila sa push. Oo. 2 tower downs coming in. Walang responde dito ang TNC kundi magmukmok. Wala pa silang item, wala silang level. So, let's see how will they react on this. Execution can actually go in and just disrupt anyone. Bayabas already is very rich. Already has 4-5 net worth plus a Doom and a PH na kung sino man yung i-Doom eh. Oo. Doom plus 1 kaya nga, net a kill. Oo.
So, tingnan natin. Very important yan. Gusto ditong i-highlight na naman po, mga Pag kaibigan. na-doom ka ba, tapos nag-GA mo, mamatay ka? Hindi, ang J kasi physical damage eh. So, mamatay ka? Oo. Okay. Kaya, Tagos sa doom. pure to eh. Eh, paano kung nirebel ka habang naka-doom? Hindi pwede ma-rebel. Pure. Kaya wala lang. Ang nakakatawa dito, may purge si Dumerino. So, pag nakita siya na naka-repel or GA, tatanggalin lang niya, buburay niya sa existensya. Kaya ngayon, mga kaibigan, I think this is a great pick mula sa Execration. Automatically, Omni Knight is outclassed kung sakasakali. Hindi ko alam paano nila gagamitin yung Omni Knight dyan. May mas magandang support. Nagangalang Dazzle, pero kaya nga sa meta ngayon, kaya nga Dazzle ang kinukuha eh. Meron siyang level 1 Digen Aura, pero hindi yan mag-kick in hanggang nag-clash. Ang liit-liit lang nabigay niya, napaka-cute pa. 10% lang nag-abala ka pa, diba? At may attack slow na pala yung Pero 10% was just too little, especially at early game. Hindi ka naman umaasa sa right click mo at early game. You're thinking of the burst. And mamayang late game, wala nang kwenta yung 34% movements. Kaya tingnan mo ngayon, TNC nahipit sa sarili nilang base. They don't really have an answer on all the lanes actually. Kaya ang with a Sven hitter. Yung Sven sobrang bagal niya. Sinasabi ko sa inyo, walang joke. Mas mabilis pa mag-farm ang Magnos. Mongosor. Si Mongosor. Kung Mongosor yan, empower mo lang yung Kaya nga. Kaya ni Magnus actually a possible choice eh. Ayaw lang talaga, nag-iinat na naman ng mga tao kasi mas mahal nila. Empower mo lang si Tihi. Wasak ko yan. Pero ito, there's a wrap-up coming in sa top. Actually, and let's see if this will be effective. Ito. Kuha nila yung Torre. Let's see. Ito na. The TNC's turn, mga kaibigan. Pero may Winter's Curse stopping them. The momentum ruined. Oh my God. Grabe naman. Ba't di na nirespeto si Kimo? Dapat binanatan nila si Kimo. Kaya sila na target doon. Naku po, ayan nasasabi sa'yo Raven, mga kaibigan, niluluto na po, patay ang kuya mo, double kill para kay Nando, and Tihi is next. Meron siya ditong meld, pero pinurge mga kaibigan, pinurga, meld strike para saan? Akala mo naman talaga makakapatay ka, boy. Blinkan mo, diba? Track hold pa siya. Oh my God, this is a total disaster from Tihi. Pinamicro nga niya yung best niya, ikaw pa kaya, diba? May micro mga kaibigan. Kawawa. At ngayon, ito na po mga the snowball from Execration. Here we go. Again, nawala ng kwenta yung Omni Knight. Tapos yun pang engagement. Ang ganda ng wrap around Lon. Ang problema. Biglang, isang Winter's Curse lang sira lahat. Magkakatabi kasi tropa-tropa. Nakapila kasi ang puti. Akala mo naman. Siguro kung binanatan nila yung Winter Wyvern. Mas may may logic pa. May logic. And actually, if they did... Kasi ang mangyayari nun, it's either fight or flight. Ibig sabihin ng fight or flight, ibig pwedeng mag-blink out si Nando, hindi siya mag-react, iwan na lang. And sa totoo lang, Lon, mas mataas ang chance na mag-blink out si Nando. Kasi apat dyan eh. Ang mentality nun, Lon, kaysa mamatay ako kaysa mamatay ako. Nangyayari nun, nung binanatan nila si Nando, nakalimutan nilang may Winter's Curse, wasak ang EDSA. Nag-share sila, share life, edi. Binanatan yun, tapos wave sa mukha, fan, patay isa. The rest is history. Kaya nga, naging tuloy-tuloy na po ang pambababoy dito. Marami, hindi pa nila tapos. Ang ganda naman this time around, Execration having the better, kumbaga parang, anong tawag sa ganon? Objective-oriented strat. I think with this kind of space. Wala pa nang kukuhang Torre dito yung TNC. Wala silang pambawi dito. Puro sila melee, 4 na melee. Nangyari sa Pinas. Team pukpukan. Kala nila football team to, pero alam mo yun, napalaban sila dito. Yun nga, sabi ko nga sa'yo, Knight may micro. Actually, I do feel na having 4 melees and one rage is too much. Kung try hard Dota pa ito nakikita natin. Pero let's see. Sam H bumapas mamel, the stop would be there. Tatlo. GA! Para si Nando, tuloy-tuloy pa. Hindi pa tatapos. GA! Wala silang pakialam. Nangyari sa Pinas dito. There's the 2. AA is there. Grabe naman yung TA. Hindi pa yata. Try hard Dota. Anong try hard Dota, Lon? Tuloy-tuloy pa. Nakadini pala kasi si Temper Assassin ako tihin dito. Hahatiin niya sa 3. Si Bayabas, mga kaibigan. Pitas ang kuya mo. Hindi pa tapos ang laban to. Nangyari sa Pinas. Ubos ang Execration! This is not try hard Dota. Come back, Israel! Hindi pala kailangan maglakad si Sam H. Nag-jogging. What a sloppy play coming in by Execration! Grabe, walang dagger! Casual walk-in! Casual repel! Crash na 3! My God!
Ganun lang. Lumabas! Alam mo sabi ni Omni-Knight, anong pinagsasabi mo, Lord? Comeback Israel! Pinagpipitas yung pecha ng exec na wala eh. Tumipi pa, umasa pa si PL eh. My Gardo, di mo dapat dinom yung ano eh, dinom yung si Omni-Knight eh. Kaya ang nagmukha pa tuloy malakas si Sven, nakasta ng 4. Nagmukha pa tuloy siyang bida. Putek sabay GA, wala nangyari doon sa Winter's Curse. Nako. And just like that, look at this. Oo, 7K. Try hard Dota, Lord. Boss Lon. Hindi pwede yan. Oo, tingnan mo, wow. Nag-drawing ng mangkok, mga kaibigan. Hindi mo paliwanag talaga yung mga plays ng execution. Alam mo na natalo sila sa sarili nilang mali. Alam mo yun? Walang masisisi si Kimo, kundi yung sarili. Alam mo kasi, look, sa item choice. Alam, hindi, yung exec. Wala kasi silang medalyon, nag-Roshan sila. Ang lakas ng trip nila. Walang si PH. Gondar meron. Ay, meron pala eh. Tagal nilang mag-Roshan. Kasi PL. MPL, hindi naman niya kilala para makapag-Roshan. Sayang lang yung mga ilusyones niya. Dapat pinayaman muna nila yung pinayaman muna nila yung PL. Masyado sila maaga nag-Roshan. At least drums. Deso na kagad si D. Oo, yun, wala na. Pwede na ito magsulo ng Roshan. Wala ka siyang papaglagyan eh. My God. Wala siyang papaglagyan mga no slot Dota. Pero ito natin. Raven? Ay, BBKB pa rin siya. Okay, wala siyang tiwala. Walang tiwala kay AU. Comeback Israel. Goodness gracious, what a beautiful play coming in by TNC. Just like that, they won a very big lead. Nakabawi, getting the Aegis. And of course, getting that important item choice for, TA. Oo. At ngayon, sabi ko nga, yung bounty hunter na wala na silbi. Look at this. Some Aegis. Jotnek ba to? Ilagyan na ng Pacarino. Shuriken, X-Laki, kung saan tumulong, tumatakbo si Savage. Nasa ng repeller, wala at nagbago ang isip ng execution, kinabahan ka agad, akala mo naman eh. Wala pa rin kasing item si Phantom Lancer. Oo. Samantalang to si TE, game na eh. Pak! Isa pa. Boom! Boom! May track, pero doesn't really matter. Blink Dagger is now up para kay Raven. Raven ba? Si Sam H pala. Kakaiba talaga ito nangyayari dito ay I don't know, this is Philippine Dota mga kaibigan. Kaya nga, may ganun pala. Sumigaw si Comeback Israel. Si Team Israel. Nako. Bakit may nasalubong? Naku po, tinamaman sila na. My God. Natamaan ng Ice Bucket Challenge. Ay, nako. Heist! Ito, blink na lang kayo. Actually, enjoy ako sa mga pagkakas ng kakaibang bakba. Alam mo, ito TNC, hindi mo masabi kung kailan sila matatalo eh. Hindi ko alam, babatiin ko na lang congratulations. Ito. Oy! Hindi na kinakabahan si Arantin. Kinakabahan. Napatipi. Nakalimutan niya may invis siya, hoy. Invis ka, pre. Nakita ba nila yun? Hindi. Apat na nag-war ka eh. Parang kaya nga eh. Kabadog. Kabadog. Hindi, sumigaw eh. Hindi, may sentry pa baka mag-i-smoke sila doon. Nawala yung smoke ng TNC. Ayan, yan palang yung smoke ko. Easy ka lang. Imposible yun. Dalawang smoke binili nila. Nag-smoke sila nun. Okay, sige, maniniwala tayo sa inyo. Ito. Ako, patay to. Wala kang brief na itong pato. Si Shank nakaamoy mga sabi niya masama. Oh! Nagtabog si Samish, pero okay lang yan. Space created. O, yan na pati ito. Uwi! Hindi, nag-BOT sa baba. Kaya pala. May masamang plano. Pero naka-DTC yan dito, si Phantom Lancer. Sagot. Ayan na, bibili na siya ng naman po. Oops. Yun, alam mo, ito marami din nakapasunod, pero you can see the ice blast on the minimap. Sobra, kumbaga kailangan na ng presence of mind. And Shanks dito, being the MMR Lord, syempre yung mga ganong klaseng mechanics parang gano'n lang. Oo. Right now, Execration just wanting to farm, getting that specific item cores that they want. Actually, Phantom Lancer still at the infancy stage. Mayaman naman siya dito already, maybe on a 21-minute mark diffusal. Actually, late na yun masyado eh. If he opted to delay the Boots of Travel and go for the one-man punch build, nga yung diffusal kaagad. Kaya niya eh. They need to respect Omni-Knight. Promise. Doon sila natalo eh. Nung nag-Winter's Curse sila nang walang na-damage. Dahil pero ito, Sven is already there sa top. Ayan na, patay. Naku po, pinaligyan niya si Raven mga kaibigan. Sumigaw siya dito para mo. Oh my God. Savage to save. Pati yung Centaur tumulong mga kaibigan. Winter's Curse to kill the Sven. Heal again mula kay Savage. Pampahaba lang ng buhay mga kaibigan.
Ice Blast! Connected only on one. Nag-stop si Samage. Pero ito, this time around, ito the Execration who would win this whole engagement. Oh, here's the heal bomb. Pero pinahaba mo lang ang buhay mo. Patay. No, Silence and pampahaba lang track ang gold. haba. Look at the gold. Mamaya, Mababa. pagkalabas ito ng final recap. Gusto ko makita yung Wala. exchange. Please. Wala, ayan na. Grabe, 2,000 agad yun. 3 hero. Nyari. Oo. Ayan ba? Ganyan, kaya gusto kong i-vote si Duterte. Ganyan grabe yung corruption sa mundo eh. Sobrang solid mga kaibigan na gold gain dito from Execration. And now they're gonna come back. Silence para kay Tihi. Paano siya makapag-mail strike? And I guess this is another victory for... may biblik ba? Para tumulong? May tutulong ba? Grabe naman yung blink pero namatay sa lason. Late reactions are si Raven mga kaibigan. Again, TNC now. Sila naman yung nag-iwala. I mean, wala na naman ang masabi mga kaibigan. Ganyan talaga siguro ang buhay. And right now, nakita nila si RR. TP out na naman. I think still Execration, lamang pa rin sila dito. Nagkaroon na sila ng major blunder. Oo. Pero tingnan natin na yung Gold Graph since they have so many kills, 10k net worth advantage for the Execration. Sa XP naman medyo wala lang. So this is a comeback of a comeback. I guess. Kumbaga, hindi totoo si Israel. Comeback is Syria. Oo. Israel is not doing it. Si Dick Israel. Nako po. Poke! Akala mo, madi-destroy mo yan, ha? Let's see how, TNC, kailangan nila siguro dumabante dito. But with RR's bounty hunter, labang agad sa positioning. So, wala rin namang... Ayan na. Pero ito, naku po, galit na galit si Samage. Meron siya detection, he has the dust. So, kung mag-aamoy lang siya ng maganda-ganda dito, pwede niyang i-go and actually kill the bounty hunter na sobrang labot. There's a smoke again. Smoke and smoke everywhere. Sino gusto nilang puntahan? Wala pa naman. Doom, anong ginagawa nila? Medyo sobrang passive siguro ng laro natin ngayon. Nakita siguro sila ng isa pang Roshan. Shanks finishing his diffusal blade. Nag-give siya ng para sa pang manta style niya ata dito. Kimo has the 4-staff. Okay, good move. RR, papamechanism na siya dito. Buo na. Si Queen of Pain naman may Orchid into the Aghanim Scepter. At sino pa hindi ko nakikita yung item? Ayan, si Doom naman meron na ditong Baldomir at saka Shiva La Guardia pasunod. There's a being coming in ba? Uy, nice one. So dinilay na niya dito ang kanyang BKB. Sa bakas nagtiwala na siya sa kanyang kakamping Omni Knight. In-stun yung creeps para may masabi. Kaya nga, joke to na nung ginawang AOE yung Stormhammer, meron na siyang pang-farm. Dati napakalungkot ng buhay ni Sven. Hindi madali lang mag-farm sa Sven pero sabi si baba sa Nando. Boom, huli. Ipati. Hinati sa 4 mga kaibigan. Nako, delikado dito si Ara. Si Patay ang kuya mo. Nako, suspension, 3 malakas. Aray! Warak, ang brief. My God. Mabibili ka ng panibagong shorts. My God, yung Queen of Pain, nagbigini. Ang problema din sa Execration, masyado silang malapot. Pag nalapitan sila dito, tapos ang Mongosor. Yung Sven, yung God's Deck, tapos ito pa talagang iihi ka ng patagilid. Nako po, ito pa. Shanks, huli ba dito? Winter's Curse parang, aray ko, bes! Ouch, no! Ito ba yun? Pero not enough. Still gonna die. Nico AU dito, blanket check. Still not worth it, in my opinion. Kasi ngayon, tingnan mo naman ng snowball ng Execration, wala silang katakot-takot. They have diffusal bait. So in the first place, kahit na makita nila yung na nakabas-bas, itatanggal lang nila yung yung mga diffusal. So ngayon ito. Nangyayari? Wala, nakahuli na po si Omni-Knight ba? Saan mo na kasi pa inilagan lang namin naman ni Shanks, nagkagibujin siya, and the push is still going on. Bayabas with the purge as well as the diffusal blade. Gandang galawan niya dito. Pero ito, mamando sila dito. They feel Execration has the advantage. The heal bomb can only do something paring Lord kasi meron ng mechanism. Ito na si buhay na si Slardog. Nagagaling si Slardog sila dito. Stamperino para kay RR, wala siyang nakikita mga kaibigan, isla amin. Late ang pagkakalapag ng sentries and RR would be able to escape. Ito. Uy, nako! Uy! No-disjoints. My goodness, alam mo, pasalamat siya. Si RR. Oo, anak ng Diyos. Kaya nga pasalamat siya, Dota 2 na, trivia lang. Kung Dota 1 yun,
hindi na disjoint ang Stun. ng misspend sa Dota 1. Sa Dota 2 lang kasi Pero siya hindi pa rin hard-coded. pwede magkamali Corrosion na naman. Napanood ko na tulad. Ganito yun. Ayan yun eh. Baka tawagin nyo si Israel dyan. Mabilis na ba silang magbasag? Goodness. Well, oo. Since meron ng diffusal bait si Kuya PL. Pero si PL parang nagtampo na eh. Ayaw na. Wag. Huwag muna, is going to be a disaster. Kaya nga, shouts nga pala kay Boy Hubo, ang the one and only courier ng Execration. Katagal na niyan. Kaya nga, Boy Hubo. si Boy Hoops. Ito Ay, mga kaibigan. Tiwala lang. Si PL, sasama! Aba! Hindi na trauma mga kaibigan. Pwede sa ating to be victorious. Ay, mabilis lang. Mabilis na to. Patuhin mo nga dyan, isang ang bato dyan, X-lacking, makaramdam ka naman. Wala to, this might be... Ito, Smoker Rino. Ito na. Nako po. I-zoom out mo na. Nako, ito, alam ko, lumabas na si RR. Asay na. Guys, kung gusto nyo magpakamatay, Parang kinakabahan yung exit, kaya nilang tapusin. Sabi ni RR, wag ako! Iba na lang! Boom! Anong kukunin ito? Pero this will be a trap. Ay, nako! Oh my God! Israel! My God! Nako, wala silang Queen of Pain dito. Nako po, laglag ang panty ni Ate Kop. Winter's Curse nga dito for that Puto for pa an nun dito. engagement. Yung TA! Nandito ako sa may guild hall. Oh my God! So much Pansinin nyo. pain! Dito siya There's a GA pero nako, na-counter ko dito. At ito na Ito siguro si Doom naman, si Spen. Nakatingin ng Doom. Naku po, patay ka Garayat. Oh no! At ito, inahabol sila dito. Oh! There's the stop mga kaibigan. There's the Doom. Pero to. Wala lang. Sakto! Sumakto! Oh my goodness! Patay pa ang execration dito. Dahan-dahan silang kinakalmot mga pero the PL still alive. Pero wala. I think PL will win this one. I don't know why or why. Okay Si na eh. Nando. Nadik Israel na eh, no? Dito, nakita yung Queen of Pain na aninag, pinuntahan ng dalawa. Actually, yung mali nila doon, naghabol pa sila dito. Kung tumalon yung TA, dapat dito lang yung TA sa gitna. Oo, when TA actually moved in, nakita niyo yung tatlo, si Doom umakyat sa baba. Si Doom, binuset niya si Spen. Tapos, ito namang si Omnight, nakalimutan niya na may Purge. Ay, tawag, Purge yung diffuse. Actually, kung nandun yung kampi ng TA, ibang laban yun. Kasi nangyari, nahabol niya yung Winter Wyvern. Oo, at saka kung sakto yung kung yung ancient apparition nakapagbitaw ng kung may maraming tinamaan nung Ice Blast, since nasayang siya, it was used for scouting purposes at walang nangyaring damage output. Late na eh. Yung huli na yun di ba, nakapagbitaw siya ng pang-apatan na Ice Blast. Pero yun nga, nagkulang mga... Ano nangyari dito, si Nando palaging naaniga yung Slardog. Wala silang Warstone, pero pagtalon nila, warak eh. Sabay tumalon yung Slardog, tsaka TA, wasak na. Kawawa talaga si Nando. Lambot nyo, Aghanim Scepter lang kanyang pinakapuhunan dito defensively. Pero this time around, meron na siyang Aghanim Scepter. And I think pagdating sa team fights, lamang na ang execration. Lamang na, yung Phantom Lancer, hindi pa namamatayan kanina pa. Already, look at this. Already, racking up kills is 614. So, in Phantom Lancer we trust. Walang Israel dito. Oo, nako po, ito maganda to. Smoke from execration. They are aware na TNC is trying to catch up by using these areas for farming. And actually to conquer the place as well. Naku ba niya Purge ulit, tama yan. Naku, patay dito po, nabubulis na. Si Asrak. Si AU. Si Asrak. Yan, sponsor nila yan. Sobrang angas naman. Oo. Asrak. My God! What a game has been. Di ba makangat? Kumbaga, yung mga mistakes, kumbaga cute mistakes, di siya yung para maaasar ka. Heal buff, one buff. Stand sa illusion. Sa complicate, mula kay Kimo Mame para lang makita si Raven. The Repel would be there. Purge again. So yun nga, wala. Doom para kay Raven, wala siyang kwenta. Nag-GA siya dito. GA. Teka lang, di pa tapos to ha. Slardar and Winter Wyvern was down, mga kaibigan, Bayabas. Mga bante, pero Shanks is there to compensate yun talaga yun. Kaya nga. Dito, there's a Doom, dinum si Shanks. I think this is... GA might is be literally over useless for TNC. Walang kwenta yung GA since it's easily purged. Dalawang may purge the purge from Doom. Plus yung diffusal build, sure bells na walang kahit lagyan mo na lagyan ng Guardian Angel, tatanggalin lang. Tingin na naman mga kaibigan, pinagkapan ng tandaan na RIP Hopes and Dreams. Nando is dominating. Nando pinag-focus pa ng Torre. Aegis will be back. Trabaho lang para kay Shanks. Ilagan mo yan, Jeff. Hindi niya inilagan. Hindi po. Pero ito, huwag kayong makaliwat ha. Execration needs to take
Roxas, hindi yung malibang sila masyado pumatay. I know it's actually a good moment for Execution to actually exert pressure. In terms of killing people, since meron pa silang RR na nakapaglagay ng rock. Pero ngayon, kailangan nila maging disiplinado and take the Roxas for themselves. This is very hard for TNC actually to win the clash. They have two important heroes to kill. Number 1, yung Queen of Pain, hindi nila mahagip. Number 2, yung Phantom Lancer na guardiado ng Winter Wyvern. Oo, number 3 sa akin actually, pati yung Doom, kailangan nilang tanggalin yung Shiva's Guard since puro sila melee. Yun nga yung punto mo lon eh, lahat sila halos melee. Hindi. Dun sa executional line, priority target mo na yung Queen of Pain tsaka Lancer. Kasi yung mapatay ng isang mabilis yan, ang kunad na yan. O kaya nga, pero dahil sa Shiva's Guard, sobrang, ito yung pinakamagandang pangontra sa melee eh. Melee heroes would have a hard time facing, tawag yan. Kung kaya nila talunan agad yung talunan na yung Queen ng isang mabilis, kaya. Pero wala silang burst masyado. At the end of the day, after nang papatay mo yung Queen, yung Phantom Lancer yung uubos eh. So, ang aasahan lang naman nila dito, Lon, na pang burst si TA. And TA is actually not that reliant. Kasi pag pumasok siya, Meld Strike, free hit na siya ng Execration. Isang track, Doom, Sabo. Kailangan talaga, importante dito, sabay-sabay silang mag-bring in. Ben, TA, tsaka si kaya nila pumatay na isang mabilis, pero after that, wala na sila mga stun. Patay na sila sa wala pang crit dito si Sven, so hindi pa ganun kalaki ang damage ng kanyang God Strength. Pag God Strength lang siya, sandali lang yan, dali naman siya makite eh. Oo. Yun nga, minamicro lang siya dito, kumbaga in terms of yung mga sa Pinoy. At saka nakita mo yun, ako po, Shiba na, Assault Kira Spot, 39 armor mga kaibigan, plus 10. Baka mamatay, baka masapak. Grabe kulang. Tingnan mo, gino-joke natin na si Doom walang armor, ngayon meron na, nakabili na siya mga kaibigan. Isang shoulder pad at isang, makati pa sa higad dyan. Pagka kinapitan ka dyan, Scorpion Knights ka dyan. Ewan ko lang kung magigising ka dito. I think this might be over. Grabe naman, securing the win mga kaibigan, Nando, getting the timely Hex. May Hex mo lang yung isa dyan. Oo, Hex, tapos na. O kaya, Hex mo yung si Samage. Oo, Hex the Slardar, di siya makapagpito ng kanyang Stamperino. So ngayon mapatingin natin kung ano pwede mangyayari dito. TNC is now on the prowl. I think they're gonna force a game number 3. Anak naman natin na pag gusto na namin mag-pop ni Lon. Kung matatagalan pa ata. Talaga, maganda akong labanan ng mga Pinoy. Kaya nga this is MPG. Bakbakal, oras na. Oras na kasi. Kaya anong oras na ba? Yun, beautiful. Easy OT from Kuya Denki. Road to Payaman. Ako, nararamdaman ko na, mga offset. Mahirap na defensahan tong TNC. Yung TNC, kulang sila sa item. Lahat kulang na sila. Kaya nga. Classic, pero malay mo, baka sumigaw si Israel. Oo, baka comeback Israel. Si Israel ang kailangan dito. Kailangan yung pakakak, tumunog yung pakakak ni Israel. Diba? At may sabi dito, may nagtanong dito, Kuya Dinky, ba't kasali rin po ba Mineski dito? Di ba nasa USA ang Mineski? Bakit? Porque ba nasa US ang Mineski, hindi na sila pwedeng sumali. Di ba sila pwedeng mag-Dota to sa US? Bawal mo Dota sa US. Nangyari sa inyo. Nandun lang sila para sa isang tournament, hindi naman sila permanenteng nandun, parang tol. Easy ka lang. Let's see how will... pero Execration is very patient on going up. Baka kasi mabigyan eh. Kaya nga natuto ng Execration dito nga sa may Battle of Thermopylae, nagising sila eh. Nagising dalawang na Israel eh, sumigaw na si Israel. Si Comeback Israel. Oh my goodness. So nanawagan ako kay Dick Israel, total kabatch ko naman yung anak ko. Pangalan mo sa anak ko. O eto na, pumasok sila dito. Tuloy ba to? Nausos mga kaibigan nato, Winter's Curse para kay Samage at Error 404. Go, Guardian Angel not found. And I think this is over para sa... wala pa nga si Shanks na nagpa-farm pa si Shanks eh. There's the Hex coming in, there's the GD. Oo, naku, wag best yan sinabi na. Sinabi na ni X-Lucky mga kaibigan. Pinaycro ni Best. Yan, mula ngayon Nando. Ikaw na talaga ang nagpapay. The best lords. Pero yun Execration was just so good. Kumbaga kahit na comeback Israel sila paring Lon. Walang comeback, PL is real. PL yan Cancer pa rin ang PL sa kahit anong sitwasyon. Hindi mo pwedeng itanggi, no? Oo. Okay, so... Well, that's game number 2 of the best of 3 series. It's 1